Okay. So first is we need to create a database with tables. And second is we need to connect with the database. And then let's create a form, and then number 4 is we need to do the CRUD. Okay, so masaman tong CRUD operation. Unsa ba na siya? Yeah, so that is the CRUD operation. Now create, read, update, and delete. So meaning ang data sa database is mo na ato i-manipulate. Okay, so first is we need to create a database with tables. So ang ato lang narita sa kuan nato localhost. So by the way, ang ato finals is by December naman. So kailangan lang ninyo mag tuon ani katong CAD operation. So iba to ang katong kuan nato project, iba po to ang finals. Sample wait, PHP my admin. So first maghimo ta og kuan database. Okay, uy. Alright. Okay. 3A. So mag-create ta og database nga 3A. 3A. Okay. So diri sa 3A nga database, ang ato himuon is kuan lang siya, simple like username, email o password. So mo na ato insert sa database, and then also we can edit sa information, and then search, then delete. So create, read, update, or delete. So create sa table, create table, it's a users. So sa users nato int o id, int not null, primary key, auto increment. And then we have name, full name na lang para di na ta magkuan. Full underscore name, let's say varchar 50, and let's say email, and varchar 50 pa rin. So password, ito na to clock text. Also let's have it timestamp. Okay, so kana lang field. So nata insertan yung full name, email, o password. Ang stamp is auto kung ano man inig na ma-insert niya data sa imo row. So automatically mag-create na siya og entry. Okay, there is a users. Natay full name, email, o password. So dirita sa ato kuan
as of note nato. So connect with the database. So saan pag-connect sa database? Maghimo ta og lain nga file, control N, and then control S, and then ato i-save gihapon sud sa sample, but you need to create another folder for the config. Ano ato na ni butang og controller. So sud sa controller, diha nato ibutang ang config.php. config.php. So sud sa controller nga folder. So dinhi sa config nga file, you need to create a database connection. So first is we need to identify the host. Second is the user, database user nato. Then third is the password, and then the DB name, database name. Okay. Now, let's create a connection. If MySQLi underscore connect, MySQLi underscore connect. So, butang na to ang host. First parameter is host. The second is the user. The third is the password. Fourth is DB name. And then let's pass it to a variable. Let's put it the connection variable. And then let's test echo connected, else. Ato lang i-test if connected siya. Ato lang dahil itanggalan og ano. So host is local host. Local host meaning ang ako raman ni PC ang ibutang nako diri as host. Now if naamoy lain nga host para sa inyo database, you can put the host name diri or IP address sa inyo server. And then sa ako user, I will use the root or the default, and then the DB name is 3A. No, 3A. Password, wala tayo password sa root. So DB name 3A. And then to check this one kung naa na ni siya, kung naisuod, ato ni i-include or i-require nato diri sa PHP script as a index para makita nato. So, diri sa igbaw, ato lang ni i-check. So config, ato lang ni i-require. Magbutang gyapon tag PHP script. PHP tawag kaning tags. So sa PHP tags, you can put the require. Unsa man ning gamit sa require? So kaning require is mura kag nag-import og kaning another PHP file padung dinhi sa index.php. Okay? So meaning ang kaning config nga .php is required to be inside sa inmo index.php para magamit nato dinhi sa ato index.php nga page.
Okay? So, whatever variable here, kung sa variable nimo gamit diri, magamit na nimo dinhi sa imo page, index.php. Okay? So, asa na tong path? So, naata sa sample, controller, config. Now, ang ato structure, kani, siya. So, ang ato index is naa sa gawas. So, sud sa sample. Ang ato config na file is naa sa controller. Sud sa controller nga folder. Now, para ma-include or ma-add nato sa index.php, ang ato config, you need to specify the path or the location of the config file. So, since naman siya sa controller, and then tapad sa index nga .php ang file, so we need to put controller here, and then slash, and then the file name, which is the config.php. So, controller slash config. Okay? So, kay naaman siya tapad sa index. So, index, and then musuod pa siya, and then to get the file name, to get the config file. Mo na ang ato giingani ang path. Now, if ang imo ang imo kining config is naa sa gawas, let's say naa sa gawas sa sample, naa kunuhay diri sa gawas, so imo ra na i dot slash, mura na siya og kuan gyapon katong sa MD kung asa dapita nga path ang inyo nga tuon. So, kung nasa gawas, dot slash, then if nara sa same folder, you can do this one na siya folder name, and then asa ang location sa PHP file. Okay, now ato i-test if naay mo kuan connected. We already created a 3A database. So, let's test. Ato lang tawagon ang folder name, and then enter. Okay. As you can see, na natay connected. Meaning, we are now connected to our database nga 3A. Okay? Nakakuha ra, nakasunod ra ang uban. Nakasunod ra ang uban or unsa? Napo mo question? Alright. So now we are now connected to our database. So ato na to i-comment. Ang pag-comment ani is double slash lang. Alright, para dili na mo kuan ba, mo-appear ang katong kani, wala na connected. So, since we are now connected, ngarita sa ato kuan. Ato lang ni tanggalon kay lahi naman to nga file ang ato gamitan sa dani. So kanila pag-test lang ni nga connected na nga ato database. Okay. So here, ang ato gamiton karon is we are going to use the jQuery. Okay? So to include the jQuery, para mas makuan man ta, mas ang katong ato gihimo sa una, which is form man to. Ang form man god mo refresh siya ini send nimo og data. Now, if you're going to use the Ajax, asynchronous JavaScript and XML, so in imo page nara sa background ang process. So dili na mo refresh ang imo page. Ini send nimo data. Let's have an example na lang sa form.
And then sa form, unsa to'y attribute sa form, natay action and method. Okay, action nato is where we send the data. Let's say asa na to isend ha sa add.php. Kaning add.php wala pa ni nato gihimo, himuon pa ni. And then sa form na method, we have post request or post method. Now, ato lang ni sampulan diri og input. Then type ito nato text for the username. Full name day, full name kay full name man tong ato ibutang dito. And then email og password. So ID, email og password. Then hing type is email, ang kaning type is password. And then let's put a button and then let's put it on submit. Okay, so kana lang natay button niya submit, natay tulo ka fields nga ato inputan. Now maghimo ta og file nga add.php. Kaning add.php mo ni ato receiver sa ato kani sa ato kanang fields kung sa ato gipang input nga data. So control N lang. By the way, pasig di ninyo maklaro, ato lang i zoom in. Okay, kani. Okay, let's create a file which is the add.php. Control S, and then there is add.php. Ato lang ibutang sa controller gihapon. So add.php. Okay, so sa add.php, since sud naman siya sa controller, ato kita ng structure. Sud naman siya sa controller, so tapad na sila sa config. Okay? And then ang kaning config is ako ni gamiton sud sa add.php. Now, ang ato button is just put, wala naman di naman tayo specify yung path kung asa dapitang folder kay sud naman siya sa same na folder. So, ang ato lang button is require name na sa file. So, config.php. Alright. Now, since this is the receiver of our data, so ato lang ni ibutang dari if butang na to ha, server wait ha, ato lang ni nakalimot ko sa kuan ani parameters. Ay, kalimot man jud ta. So server request PHP. Pwede sad ta gamit og kadtong kuan, kadtong if is set, but either way you can use that one, but ang ako lang ipakuan kay dapat makayabasan mo kung saan ni siya. Okay, so naatay server PHP shelf, server name, and then request method. So server request method turns the request method used to access the page, such as post. So ato i-measure kung unsay type sa request ang gi-receive niya. Okay? Now ato lang kani ato ra ni siya kapihon, and then if server request method equals post, and then
if is set. So gibutangan nako first layer to measure kung unsa nga type sa request ang i-send sa page. And then if is set post, and then unsa tong kuan atong email or kuan ato lang i-measure ang usa lang ani. By the way, wala ta kabutang og name. Kani siyang ID is dili ni siya mabutangan og kanang data kung gamit aning form. So we need to create an ato lang ni is y. Swayan sa nato para makita nato kung sa kalayaan kung butang tag name ug magbutang tag ID. So dirita sa added PHP, if is set email na lang. If is set email, extract post. Kung naisod ang email, ato extract ang post. So bali, kung unsay name din hininyo sa inyo input tags, o mahimo nga variable diri sa inyo post variable. Now, i-echo na to. Echo email para to test if na-adjoy data nga mo sod. And then another, I don't know, full name of email ug password. Data, full name, email, password. At isunod na lang. Okay. And then let's test. Control S, Control S, and Control S. Kung sabay na i-Control S diha. Okay, so full name, ani, yeah, ano no, gmail.com, pass, pag-submit na. Okay, so add.php na. Wala pa dahil na kuan. Wala pa na specify ang path dito sa ato action. Kaya nga ako ibutang dito is same location ang naa dito, but ang ato add.php is na nasa controller. So ato na ni specify diri ang path sa controller. Controller/add.php. Okay, so refresh. James a@gmail.com, pass. Pag-submit na ito padung na sa add.php na rin. So mausab siya ang location nimo. Mo asa i-send nimo ang data. Now, as you can see, empty ang page. Kay wala man ta nag-specify diri sa name. Now, if wala kay name diri nga tag or attribute sa imong inputs, ang data nga imo isod dinhi dili pa didto. So dapat magbutang ta og name. So name nato same as sa ID. Name, email, then password. Okay. So nanatay butanganan, nanatay muda sa ato data nag-input. So ato i-test og balik, Control S. Direta sa ato sample index. So kani a@gmail.com, then pass. I-submit na to. Alright, so ito na. Na siya ay data nga nada. Unlike kanina, nga wala siya ay nada nga data. Okay? That is the difference
kung wala kay gi-specify or wala kay gibutang nga name, kay kaning name nga tag is mo na siya ang magda sa imo data sa transport padung sa imo location or sa action niya aning tawag ani kung asa nimo ibutang or asa nimo i-send ang data. So this is important or kuan sa di pinaka mandatory if mag-create mo og form. Okay? But naay lain way nga dili na mo magbutang og name, then I will show it to you. Ato lang ni tanggalon ang form. Kani lang ha, kani basta na mo name, basta sud sa form, required jud na magbutang mo og name. Okay? That is mandatory. Muna pagkuan. And then if you're going to use the jQuery or the Ajax process, you don't need this one. And you don't need this one also. So, pwede na mo, or else, you can also use this one and also use this one. So, either way, basta sa jQuery, basta na lang mo ID, makuha lang niya ang value sa imo inputs, okay na. Makasend na taog data. Okay? If makabantay mo, ato i-submit, mo refresh ang page. Diba? Mo refresh ang page. Now, ang ako gusto is, I don't want to refresh the page. So, I want it to same page. And then, ako lang i-send ang data on a background process. Okay? So, dapat, pag click nato sa submit, nasa siya background, magtagan. Okay? Now, ato buhaton ani is ato lang ni comment ha para sa inyo reference on niya kay ato pa ni i-upload sa ato materials. So, ato lang ni comment para in case of you want to use this one or you want to test the codes, kuan ra inyo ra yan comment. Then kani pwede ra ninyo wala but let's leave it there. Then sa submit ato butangan og ID. Pwede na nato ibutang diretso on click. JavaScript kuan function. So on click, let's say add function. Now, dinhi sa kuan, dinhi sa body nato, we can include the jQuery. So sud sa body, ato lang ibutang ang jQuery. And also, we should create another JS file or JavaScript file para kuan. Now, ang ato jQuery is naa sa sample, so sample, and then tapad ra sila sa index. So ang ato buhaton is to include sa script, we'll just name the location. So src masa dapitang script ano siya ang ato ibutang. So jQuery since naman siya sa tapad ra sa index, ato lang i-name diretso jQuery.js o something jQuery.js. Okay. Now, jQuery is now included sa ato page. And also, I will create another script para sa ato action. Kani, kung asa ni na ako ibutang function. So, para clean ang ato code within the index. So, we need to create another file, Control N, and then Control S, and then, so dinhi sa sample, you need to create another file which is JS. Okay? So, JS, diha na ako ipamutang ang tanan nako nga
JavaScript. Okay, sud sa JS, ibutang na ako diri main.js. So, this is the main JavaScript file para sa pag-execute sa tanan niya process. Okay. So, JS file naman siya, you can do function diretso. So, function, unsay ako ibutang diri, kani nga function, mo ato gamiton sa pag-click sa pag-submit. Now, ano ko sa function, makihimo sa JavaScript, maghimo ko function nga add. Okay. Kaning function nga add, mo ni siyang mo-execute kung pinduton nato ni ang button. So, mo ni siyang akong gitawag diri, kaning add, mo ni siyang naa diri, add. Alright? So, ato i-alert. O, mugana bagay siya. Alert, this is add. This is add. Okay. Kani din hidapita, we need to include also the main.js. Main.js. Kaya nga ito nabutang diri is jQuery.js man. Para mugana ni siya ang click, ato sa ni-include ang ato script. Ato JavaScript. Now, since naama siya sa sud sa JS nga folder, ang ato na po buhaton is specify na po nato. So, naa siya sa JS / and then ang main.js. Okay? So, this line, naka-include na ta or naka-butang na ta atong main.js, and then you can use the add function from here, from JS file. Okay? Now, let's test. Ato ni Control S. And here, Control S. And then let's test. Ato refresh. And butang na to data at gmail.com pass. Then if we click this one, alright, so nigana ang ato JavaScript. So nanatay katong pag-add sa data nga function. Now, dili pa na diha mahuman ato ra man i-test kung mugana ang JavaScript or na-include properly diha sa ato page. We will continue the coding here. So, sa ato main.js. Okay? So, since na-include naman nato ang jQuery nato diri sa main page, and also na nata sa main.js, we can now use the Ajax. Okay? So, pag-execute sa Ajax, ang meaning sa Ajax is the asynchronous, JavaScript, and XML. Okay? So, una siya ang gamit pag if you want to your page kanang dili siya mo di siya mo refresh when you submit the data. Okay, so the format for Ajax or the syntax of Ajax is this. So $sign and then Ajax. Okay, and then close parenthesis, semicolon for the termination. And so din sa Ajax na function natay mga kanang parameters. So din butang mo curly brackets, and then sa curly brackets we will create a parameters. So first parameter is the URL. Okay. So sa URL mo na siya ang location sa file or file receiver or data receiver nimo. So ang ato data receiver is nata sa controller add.php. So ato lang ni copy
then ibutan nato sa URL. So nanata mo ni ang ato sandan og data. Now, second parameter is the method. So unsa nga method ang ato gamiton? So last nato nga gamit is post. So post pa ato gamiton diri. And then another parameter, we have the data. Okay, so the data that will be transported from index.php to the add.php. Okay, so data, kinahanglan nato kuhaon ang data. Now, unsaon man to pagkuha sa data using jQuery? Kuhaon nato ang data dinhi sa inputs gamit ang jQuery. Unsaon man to? Kasi mo ito'y topic sa jQuery. Ay, nakahibaw. So, ato ni i-name, let's say, naman tay tulo ka data. We have full name, email, o password. Okay? So, dinhi sa ato data, we can do full name and then colon and then the data that you're going to pass. Okay? So, ang data nato is from full name nga ID, which is kani. ID na ang ato tawagon para pagkuha sa data ani nga tag. So, excuse me. So, pagkuha sa data, ato lang tawagon ang ID. Using sa jQuery, mas dali ra ka makakuha og data. Gamay ra kay nga line. So, full name. O man to ang ID diri. Full name, butang nato diri $sign, and then ano no, butang pa dahita diri og single quote. You can use double quotes if you want. Basta ang ako ginamit is para ma-uniform lang ang ako pagkuan is I will use the single quote. So you can use double quote if you want. And here $sign, this indicates that ang imo gitawag nga tag is or attribute sa tag is an ID. But if you're going to put class, kung class ni siya, imo ibutang diri dot. Okay? But since ID man, ako ibutang og number sign. And then here, after this kaning parenthesis, butang nimo og dot val. Then close open parenthesis. Okay, kaning line or kaning kuan is kuan na siya nag-shorten way sa pagkuha sa value. Di na ka magsige kag kuan document that get element by ID taas na kag type no kapoy kayo. So kani mas kuan na siya, mas efficient, mas dali ra kayo ka maka human sa imong coding if you're going to use this one. And then we have now the data from the full name tag or full name input tag. So mapasa na siya diri sa full name. Kani siyang left side, kaning full name nga variable is now the holder of the data from this input. Okay? Mo na siya ang gamiton pag transport gamit ang post request. Okay? So ato ni another na po niya parameter ato itiwas one na patoy email colon and then ato na pod kuhaon ang value sa email. So natay $sign email. And then if naga mo multiple nga entries, inyo lang
separate og comma. Okay? So, naman ko'y tulo, full name, email, password. So, mora sa niya ako gamiton. .val, and then $, password. Okay. So, nanatay data, and the fourth nga parameter or the attributes din sa kuan sa Ajax is the success. So, success, this is the block where you should measure the response from the receiver file. So kung unsay imo gi-echo dito sa add.php, for example, this is the receiver. Kung unsay imo gi-echo diri, kani nag-echo man ta og mga value, maoy mo display. May ato anon i-measure. So function parenthesis e. So mo ni ang pag manage sa result or sa tawag gani sa imo ipang echo dito sa imo receiver nga file. So kaning success function e, kung kabantay mo kaning e, mo ni siya ang data or text nga imo gi echo dinhi sa imo receiver file. So ato ni alert ang e, i-alert nato ang e para to see if niabot na siya dinhi sa add.php. Okay? So kung moabot siya, mo alert ni siya. Ato i-test and refresh at gmail.com pass. So ato ni i-click. Alright. So kung kabantay mo na siya ni print tree, meaning ang ato data ni abot na dito sa add.php and then echo ni print. So mo ni siya ang result. Meaning makakuha na ta, maka-save na ta, maka-execute na ta og queries dito sa ato add.php. Now, let's continue. Ngato na punta sa add.php. So, sa add.php, ato man gi-echo diri ang ato mga ipang send nga data. Now, ato na po i-save sa database. Okay. Ano siya ang process sa pag-add sa data padung sa database. Okay. So, nabutang nato ni og query equals query string samantong gamito nato pag-insert sa database. Insert into sa to column names and then values. Ini. So column names is full name and then asa man to ha? Okay, full underscore name day. So full underscore name kung sa'y name sa columns diri. And then next is the email and then next is the password. Okay. Ang values nato is mananinggikan sa ato post request. Okay. So, ang ato gikan sa post request is kani full name, email, o password. So, unsay name dinhi mo ato ibutang diri. So, first parameter, first nga variable is, by the way, kung mag-ingani mo, you need to put
the variable inside the single quote. But if you're going to use single quote outside dire sa imo query, you can use double quotes na sa sud. Okay? So, kana ra siya. Kana. But, ang ako gihimo is para sa kuan lang, para sa ako lang, para dili ko malipat. Kung maghimo kog query, ako din isud sa single quote, double quote. And then, ang data, sud na ko og single quote. Yan na. So, data sa full name is na-extract naman nato full name gihapon ang name. And then sa email gihapon. And then password kana. Okay. So nanatay query para sa ato database. Okay. Now dirita sa kuan sa next line ato ni measure if MySQLi. So sa if statement ato i-measure if na execute jud ang imong query padung sa database. So if MySQLi underscore query sa MySQLi query natay parameters diri sa sud sa function ani which is the connection. Okay? The connection and the query. So first parameter is the connection which is gikan na diri sa ato config. Kani siya. Now, ato man na siya required sa taas meaning magamit na nato ang variable nga con. Okay? So dinhi sa con, dinhi sa MySQL underscore query, ato pod ni butang ang ikaduha nga parameter which is ang query string nimo. Okay? Mo ni siya. Now, if ma-execute na siya tarong, ato siya i-echo og 1. And then else, kung naa siya error, mo echo siya og error. MySQLi underscore error. And then the connection. Okay. Kani lang. Kani nga line. So first, naghimo tag query, padong database, pag-insert. And then second is ato gi-measure if ni success ba. Kung mo true siya, meaning mo echo ni 1. Now, if false, kung wala siya ni go through sa pag-save, mo echo siya og error. Okay. Now, kung unsay imong echo diri, maoy ma-alert dinhi sa ato Ajax. Okay? So, let's test. Oh, data at gmail.com pass. So, submit. Submit na to. Okay. So, naa siya ay error. So, mga tawagin ka ganina, if na error, dili mo go through gani sa kuan dito sa query, meaning na ay error mo print. So, sa may error na to ani. So, you have an error in your SQL syntax. Check the manual corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use. Near full underscore name, email, password, values, hindi ko no na ay error ani. So, ato i-check kung sa error ani. Okay. Insert into kung sa may error ani. Yep. So, wala tay name. So, sa ato table name users. So, natay table name nga users. Okay. So, after that, kung ato na i-execute og balik, so, okay, and then execute. Okay, ni-execute na siya, ni-return na siya og 1. Okay, meaning,
Ang katong ato gi-echo nga 1 is success. Muna yung ato success rate. Meaning, ang data nasud na sa database. So, dito sa database, ato i-check if naagyod users. Okay, so here. And then, ang stamp is automatically moana man na. And then, the ID will automatically populate because it is auto-incremented. Okay, so ang ato ragi insert ng data is full name, email, ug password. Now, ang kaning password, let's make it kuan kanang tawagan encrypted. So, dili dapat makita sa admin or database admin ang password sa mga users. So, it should be encrypted in any way. So, kani siyang dire pa lang sa pagkuan sa pag-add ato na ni encrypt dire. So, password equals ato i-encrypt siya og MD5 encryption ang ato password nga variable. And then also password ato siya i-sud sa base 64 para taas. So base 64 encode ang password. Okay, so naka-encrypt na siya, password na sa taas, and then ato na po gi base 64 para mataas ang string. So, padong na siya sa password and then masave siya sa database. Okay, ato i-test, pass ang password, then submit. Okay, data has been saved. Then sa users, okay, as you can see, na tayo taas nga string sa paato password. Tara, so nanay nga ni. Dili na siya ma-memorize, di ba? Okay, kung ang kuan, ang tawag ni, ang data, okay, ma-memorize dayon. So, kuan ra. Kanang unethical siya nga kuan jud nga dili encrypted ang password sa user. So, dapat encrypted siya. Okay. Now, either way ha, pwede mo kaing ani, pwede sad ang MD5 lang encryption ang inyong gamiton. So, ato i-comment. You can also do this one. Submit. Then, users. Okay, kani. So, mo na siya ang MD5 nga encryption nga value niya. Kani, ang encryption sa MD5 na to and then base 64. So, mas taas siya sa MD5. So, either way, kung asa inyo ganahan. Basta, ini-query na pod, ini-login, kay, for example, kani man ang sign up. For example, kani ang sign up. So, kung unsa encryption ninyo pag sign up, sa pag-login, mo sa encryption ninyo gamiton. Okay? Para mo match ang data sa inyong password dyan. Alright? Now, so nanatay way pag-add og data sa database. And then, let's query all the ato ni kuana kaning sampulan og daghan. Sampulan tani og daghan nga data. So, para makita nato ato i-pull, i-view nato diri, ibutang nato og table sa ato screen. So, pila nato ka data. Okay, so natay 8. And then, ato maghimo ta og kuan diri sa sud, sa index nato. Maghimo ta diri og table. So, ato lang ibutang diri sa ubos. Table, ato i-display diri ang mga data. Table, and we have sa composition sa table, we have table
row or tr, butang ta diri tr, and then duha ni sila sa tr sa body ug tr sa head. So tr sa head, which is th or table header. So magbutang ta diri og name and pila man to unto ka parameter. So name, email, tala ni name ug email lang. Sa password dili na dapat makita. Email. So name, email, and then diri sa ubos diri ta mag-loop. Okay? So first na to nga gihimo is create. So second na to nga himuon is read. So nanatay C for na tiwan na ta sa C for create, and then another is R for read para makompleto na to ang CRUD operation. Okay, so dinhi sa sud sa kuan, sud sa ato table, so tantag PHP script diri para to get all the data. So ato iputang select, so select all from users, and then the result ato ibutang sa MySQLi underscore query connection and the query string, and then din rin na ta magbutang ta og while loop. Okay, so while loop, while row equals MySQLi underscore fetch asok, and then butang nato ang result. Okay, kani nga line mo ni siya ang ato query string. Kani nga line diri kaduha is pagkuha sa result, and then narani ang result diri. Now kaning res nga value mo ni ato i-loop diri pagkuha sa sakto nga value or pagkuha sa sakto nga mga data so sa ato database, and then ato na i-loop dinhi sa ato sud sa ubos sa kuan, ubos sa header. So ato lang ni kuan diri i-cut diri para mas madali. Cut ang PHP script. Continue raman ni diri. Sud nato ang tr. Okay. Sud nato diri ang tr. And then we have two data lang ang kinahanglan ato ibutang sa td, table data. So duha man to. So dire ato i-echo ang gikan sa row nga data. Now another PHP script, echo row, kaya naman ni sa array, so row unsa to nga kuan, full name, column name, unsa nga column name mga to kuhaon, then here is email. Okay, so naatay name ug email, and then ang ato ikuha is a full name o email nga columns. So ato ni test mora ni pag fetch sa data sud sa ato database, then we'll show it sa ato page. Test. Okay, so undefined variable con, meaning wala ta ka require diri og connection sa config, so dapat ato ni ibutang diri ang config. So require config na. So naman ta sa index, ato ni butang sa iya sakto nga path. Controller /config .php. Okay. Ito lang ito kung para nindatanahon. Okay.
So let's test, refresh. Okay, so wala gyapon. Why? Ako type MySQLi underscore fetch as of result must be type MySQL result. So boolean sample index unsa man niya users na table. Okay, so natay mali sa ato query. Sa wala na sakto ang ato kuan query. So ato ni itarong select all from users, control S, and then refresh. Okay. So di na ta diri kuha na nato ang ato kuan ato data from our database. So ato pun anog ID. Ito na itong ID para makita nato asa na nga row. ID and then add here on the top. Butang na to og ID. Okay, so refresh. Okay, na siya ID, column, name, o email. So, muna siyang 1 to 108. Ano siya. Now, ang ato na buhaton is the update. So, to create an update button, kinahanglan mag-add ta diri sa ato. Another column. So, magbutang nato diri og actions. And then so another na pod table data. So din kay ang ato button. Pwede ta ka butang og button diri. Button tang nato diri og update. And then also you can put actions diri sa on click butang nato og update. Nga kuan. And then pag update kinahanglan naay mo kuan niya tawag gani data kung unsa imo i-update dito. So update ang ato lang kuno i-update is ang name. So dinhi sa ato on click ato na ni butangan daan og way para makuha nato ang ID niya. Ang ID kani siya kung asa nato i-update. Para ma-specify nato kung asa napita ang data nga i-update nato. So dinhi sa update button or sa update function, we can put here the parameter echo row ID kani. Yan na. So kung unsa imong gisud diha mo nay ato ID nga gamiton pag update sa value sa inside sa database. So diri sa main nalita sa main.js ato ni himuon ang update nga function with parameter nga ID. So main.js another function update and then naa siya parameter nga ID. And also we can do the ajax. Copy ajax then another file which is the update. And then here ato na ni kuhaon ilisan ta ni og kuan since ato lang kuan kuno ay ang name lang. So dinhi ta maghimo og kanang prompt. So var name and then prompt and then enter new name. Mao siya ang name. Mao ni ato ibutang diri sa parameter nato name equals name. Dira na. So name din nga variable ato ipasa sa name nga variable para sa ato post. Okay? So padung siya sa update.php. Now
ang ID ato pod ni i-include ang ID. Kay mo maning ato basehan nga asa dapitang row ang ato i-update, di ba? So ang ang ID um, ID nga post o ID nga value. Okay. So maghimo na pud ta og another file for update.php. So update.php ato ra ni copy, control N, paste, anya control S, then so diha sa controller we have update.php. Okay, if request method ato ra ni ibutang diri og ato i-measure ang name. So extract nato ang post kani ilista na nato ang query. So, update ato ni reason. So ang ato query sa pag-update kay simple, update users set column name. Unsa tay column name nato ibutang ang column name full name. O may ato to ilisdan. So full name equals name where ID equals ID. Okay? So name ug ID mo ato gipasa nga data gikan dinhi. So name ug ID. Update, then update users set full name equals name where ID equals ID. And then if ma-update siya mo echo og 1. Alright? Now, let's test. Refresh. So natay kaning update nga button. Ato ni update si ID number 1. Butang nato og Richard. So update, enter new name, butang nato Richard. Then okay. Alright, so 1 meaning na-update na to. Then okay na to ato refresh na siya Richard diri. Okay, kani siyang number 2 ato na po di-update. Butang nato og Alvin. So okay, and then ni 1 na ang iyang kuan meaning okay na na-update na. And then refresh. Alright. So kanina po dato i-update tang nato og stain. Okay, fresh. Alright. Okay. So nanatay update nga operation. Now, ang delete na pod. Okay? So delete na pod ta. Mag-iba na pod ta another nga button here. Itapad lang nato sa ato update. So sud ra gyapon sa iyang td. Sud butang nato og delete. Delete me na lang kay ang delete kina namong guni built-in function. So dapat dili mo butang delete niya kuan. Butang nato og delete me. Nya ID mo ra gyapon ang parameter ID ra gyapon. Then delete. Okay? So another function para sa delete me diri sa JS. Ito lang na i-copy. Function delete me and then ID, then ato lang ni ikuan butang nato og kanang tawag gani sige tagalan na nato kana. So another nga location is delete.php. So tanggalon ta na ning name, ID ra nga ato ibutang sa nga ID ang i-delete. And then mag-create ta po ta og another file para sa delete kini siya delete.php. Ato lang ni i-copy gihapon. And then control N, control S, ibutang nato og delete.php. So sa controller i-paste nato ang ato i-kuan. So ilista nato ni
ID na lang ang na-diri. Kay ID raman tong ato gipasa nga one parameter. So ID, and then unsa to pag delete? Delete from users where ID equals ID. Okay. So Control S, let's test. So na tayo delete button. Ato ni tanggalan sa Richard. Delete. Okay, meaning 1 na ang response. Na-delete na to, wala na to sa database. Kung ato i-refresh, okay, wala na siya. Ato ni i-delete ang number 8. Delete. Okay, wala na ang number 8. Okay, now, para real time, ang ato, kuha, di na ito mag-refresh ani. Ato lang ni butangan diri o refresh after. So, dinhi, pag alert niya og kuan, ato na ni ibutangan og location dot reload. Kani location dot reload lang after sa alert. So sa Ajax. Okay. So na-refresh, mag-add ta pass. So submit back, okay, mo reload na siya iya. Di na ta magsige reload, di ba? Inapod. Yan, pass, submit. Ani, back, okay. Diretso na siya mo reload. And then, kung ato i-update, ato ni lisan, James, and then, okay, okay, and then, pag okay ana, diretso na siya mo reload, update. Then, delete na to, i-delete na to ang number 10, 1, diretso na siya mo update. Okay, so, do you have any question? So, we have already done with the CRUD operation, which is the create, read, update, and delete operation. Alright? Do you have any question? By the way, ang kaning file na ato gihimuron is I will just upload this one sa ato materials. Ako lang ni i-zip and they can test sa inyo end. SQL export. Okay, 3A. Then sample. Ito na ako dari ang SQL file. Okay. So, ato ni i-zip, press to zip file. And then, upload sa ato file, materials. Wait, sakto na ba ni? 3A CRUD direction. So, insert, create, read, update, delete. And this PC. Now, my question, guys.
Okay, Yara. Do you have any questions? Para may question? Masabot ra ba? If wala mo kasabot, you can rewind this video. Ako ra ni i-upload diri sa ato materials hapon. Okay? Okay, so just study kung unsay inyong gibutang as kaning kuan grad operation if unsay ganahan ninyo you can um tawag gani you can study more sa PHP. Also, if you want to study any PHP frameworks, you can also use the Laravel or CodeIgniter or what whatsoever nga mga framework yung ganahan. Okay? By the way, it's December. Padung ng December, padung ng ato finals, you need to study and also sa inyo project, maybe dili na kayo ta mag-meet para makafocus mo sa inyo kuan, sa inyo project. Let's kuan na lang. Let's update sa GC if naamoy any question or any concern about sa inyo kuan project, you can chat me directly or ngadto sa ato group chat. Okay? Gutom na mo guys. Gutom na ko. Sige. Mag-attendance sa ata para sa tamo biya atay kuan. Five. Na si Krisha Alban Tigbawan Ligutan Arpon Laudisa Laudisa Nawa Manitingog wala ni Manatad Skala Skala Serelo Olorpida na si Olorpida na si Olorpida okay okay sige. Rebato Ablin Superior wala Romo Barcos Apuya Percent Pequeño Pequeño na tapos pequeño no kabantay mo ba na ba so, pequeño naka pequeño tingog pequeño naalagi Tahala Loestro Lambag Pasturan Pilas Guarin Flores Navia okay Sergio Gulli
Guli, wala. Alolor. Wala si Guli. Okay. Solis. Simon. Simon. Simon, wala. Naatay si Guli lagi. Simon, wala si Simon, no. Anything si Simon. I-chat. Wala lagi. Laurente. Campomanes. Poticar. Chocosol. Tihas. Aranyes. Disapi. Disapi. Wala, Disapi. Wala. Hoyos. Mission. Laurente. Okay. Okay, so by the way, ang inyo project na requirement, so you need to panyapon, you need to submit it um, one by one diri sa inyo para sa namo inyo own nga record bathymetrics. Para ini-compute na ako sa tanan, magbutang naman ko atong dinhi sa final rating. So after humanta ng computation, um, yan kani kung unsay inyo percentage dito sa attendance, activities, um, project, midterm ug finals, mabutang na diri as total. So that is based on our metrics dinhi. So attendance 10%, activities, project, midterm ug finals. So based na sa matrix diri ang ato total na dito sa ato kuan. Okay, kani sa ratings. If pilang inyo ratings diri, muna yan ako basihan. If pilang inyo grade. Okay, percentage man ako mabutang diri, and then let's say for example 92 or 100, 1.0 nakita dito. So 95 pa dong kuan yan. 1.0 and then 90, I think 1.1 man siguro. So base ra gihapon sad nako sa rating sa EBSU ang ato percentage diri makuha. Alright? So hapit na nimo human ako, gamay na lang nga kuan, gamay na lang tweak. Mo na lang. Okay, so do you have any questions? If ni tawag if you want to expand your knowledge about PHP, you can navigate or search ani nga mga website and study ara jud na study execute para maanad mo og code yan ra jud. And if ganahan mo sa inyo like di mo ganahan sa back end like kaning PHP back end or server side man ni siya, kung di mo ganahan ani, you can do the kuan deciding using CSS, Tailwind, React, and also use this frameworks. Yan. Bootstrap kung ganahan mo mga web designing. So kana ra, marani siya ang ako ika-alagad. Ika-alagad sa inyo. Just study lang yun. Um, ang ato finance is gamay na lang kuwang finals na po. So good luck, and also sa any project you need to finish your project before the end of the semester para wala tayo insi. Alright?
Very good, guys. Okay, so I think that will be all for today. And have a happy weekend, guys. Bye. Ay, nabuha pa di ay. Mag-call sa ako. Documentation. Mag-screenshot o sa taoy. Laha. Stop presenting. Open your cameras, please. Para sa ato documentation. Okay. Kasi pa wala nag-open. Open tanan. Okay, 1, 2, 3. Semana sa mo di. Okay, sa kadaghan. Hindi pa sila pilit. Sige guys. Thanks. Have a happy weekend.